Maraming Kristiyano ang nagtatanong kung ang pagsusugal ay kasalanan at kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Kasalanan ba ang pagsusugal? Katuwaan at libangan lamang ba ito? Sugal ang numero unong libangan ng ating mga kababayan, partikular ang mga nasa laylayang bahagi ng ating bansa, kung saan napakarami ng mga mahihirap na nawalan na ng pag-asa at umaasa na lamang sa tsamba o swerte kung tawagin nila. Ang pagsusugal ay ang pagtaya sa isang laro upang manalo ng premyo. Tinitingnan ng ilang tao ang pagsusugal bilang isang nakakaaliw na gawain, habang ang iba naman ay itinuturing itong isang mapanganib na bisyo. Ayon pa sa iba, ang pagsusugal ay hindi nakakapinsalang kasiyahan hanggat ito ay ginagawa ng legal. Ang ilang mga halimbawa ng legal na pagsusugal ay gaya ng mga lottery na itinataguyod ng gobyerno. Ito ay nanghihikayat sa mga tao na magbayad ng maliit na halaga ng pera para sa pagkakataong manalo ng malaking jackpot. Gayunpaman, walang direktang binanggit ang Biblia kung kasalanan ba ang pagsusugal. Gayunpaman, mayroong ilang mga prinsipyo at mga talata na maaaring magbigay kahulugan kaugnay ng pagsusugal. Tuklasin natin kung ano ang matututuhan tungkol sa katayuan ng pagsusugal mula sa Biblia at mula sa mga epekto ng pagsusugal. Ang Biblia ay nagbabala laban sa pag-ibig sa pera at sa pagnanais ng mabilisang pagyaman. Dito ay inilalarawan ang pagsusugal sa pagbabakasakali na paramihin ng pera sa hindi pangkaraniwang paraan. Dahil sinasabi na dapat tayong magsumikap, magbanat ng buto at maghanap buhay. Sa 2 Thessalonica chapter 3 verse 10, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuturo namin sa inyo, ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binibigyang babala din tayo ng Biblia na umiwas sa pag-ibig sa salapi. Sa 1 Timoteo chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ang talatang ito ay kadalasang ginagamit upang mag-ingat laban sa paghahangad ng kayamanan sa pamamagitan ng mga gawain tulad ng pagsusugal, kung saan ang pangunahing dahilan ay maaaring makakuha ng pera. Ang pagsusugal ay kadalasang nakaugnay sa pag-ibig sa salapi at hindi maipagkakailang maraming tao ang natutukso dahil sa pangako ng mabilis na pagyaman o pagkamal ng mga salapi. Dahil ang mga tao ay maaaring matukso sa pera, nakakagawa sila ng mga krimen at nagiging dahilan ng pagkakasala. Ang isang simpleng laro ng pagsusugal ay maaaring maging isang kasalanan sa isipan at puso, kung saan ay dinadala tayo na mapalayo sa Panginoon. Halimbawa, mas inuuna pa ang pagsusugal kaysa sa pagsamba. Ang pangunahing katangian din ng pagsusugal ay ang pagkapanalo ng pera sa kapinsalaan ng iba na salungat sa babala ng Biblia na sinasabing mag-ingat laban sa bawat uri ng kasakiman. Sa Lucas chapter 12 verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Sa katunayan, ang pagsusugal ay pinalalakas ng kasakiman. Ang mga pasugalan ay nag-a-advertise ng malalaking jackpot habang mayroong mahinang posibilidad na manalo. Ang pagsusugal ay batay sa isang likas na makasariling layunin na manalo ng pera na natalo sa ibang mga manlalaro. Sapagkat alam nila na ang pangarap na yumaman ay naguudyok sa mga manlalaro na tumaya ng malaking halaga. Sa halip na tulungan ng isang tao na umiwas laban sa kasakiman, ang pagsusugal ay nagtataguyod ng pagnanais para sa madaling pera o manlamang sa kapwa. Halimbawa, kapag ang isang sugarol ay umaasa na manalo, siya ay umaasa na ang iba ay mawawala ng kanilang pera upang siya ay kumita. Sa mga Kawikaan chapter 13 verse 11, ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Sinasabi naman ng ilan na ang pagsusugal kung gagawin sa katamtaman at paminsan-minsan lamang ay hindi naman masama, ngunit maaaring ito ay hahantong sa pag-aksaya sa pera. Hindi dapat sayangin ang pera, sa halip ito ay maaaring ipunin para sa hinaharap o makapagbigay ng higit pa sa gawain ng Panginoon. Malinaw na nakakadagdag lang sa basura ang pagsusugal. Ang pagsusugal ay nagiging kasalanan kung naaapektuhan na nito ang iyong buhay. Ang adiksyon sa sugal ay nagsisimula kapag nakalasap ng unang panalo ang manlalaro. Ito ay nagiging tukso o paanyaya na muling sumugal sa paghahangad ng mas malaking panalo hanggang sa hindi niya ito makontrol. Pag ang tao ay laging natatalo sa sugal, gumagawa ito ng paraan para makakuha ulit ng pera at mabawi ang kanilang natalo. Kaya't ang kanilang gagawin ay magbebenta o magnanakaw o di kaya ay uutang sila ng pera sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak para makapaglaro ulit. May mga tao naman na sa kagustuhang magkapera sa mabilis na paraan, sa sugal sila umaasa. Ang mas malungkot pa nito, kadalasan ng mga taong lulong sa sugal ay mga taong nasa mababang antas ng pamumuhay dahil sa hangarin na manalo at makapag-uwi ng malaki-laking pera para sa pamilya. Ito rin ay may malaking epektong pisikal at psikolohikal.
Ang taong lulong sa sugal ay nagkakaroon ng pagbabago sa sarili. Kapag ang tao ay nakakaranas ng matinding depresyon o pagkabalisa, dahil sa sobrang pagkalulong sa sugal, siya ay hindi nakakatulog. Ito ay nagre-resulta ng mababang kalusugan na maaaring humantong sa iba't ibang karamdaman. Ang epektong psikolohikal ang dapat mas tuunan ng atensyon sapagkat ito ay seryosong issue. Ang labis na pagkagumon sa sugal ay nagre-resulta sa pagiging balisa, tensyon o stress, depresyon, galit at maaaring humantong sa pananakit sa sarili o pagkawala ng kontrol sa sarili. Ito ay dulot ng pagkawala ng lahat ng ari-arian na siyang nagiging dahilan ng kawalan ng pag-asa at pakiramdam. Maaaring ang mga nagsusugal din ay madalas na umaasa sa mga pamahiin o swerte. Pero sa pananaw ng Panginoon, ang gayong paniniwala ay isang uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na salungat sa pagsamba sa Diyos. Ang pagsusugal na tinatawag na pakikipagsapalaran mula sa salitang palad ay nangangahulugang pagbabakasakali, isang laro ng pagkakataon na katumbas ng alaswerte. Nagbabala ang Biblia na huwag nating ituring ang swerte bilang mahiwaga na makapagbibigay ng biyaya. Ang mga sinaunang Israelita ay nawala ng pananampalataya sa Diyos at nagsimulang maniwala sa ibang Diyos-Diyosan para sa swerte. Sa Isaiah chapter 65 verse 11, pero paparusahan ko kayong mga nagtakwil sa akin at nagbaliwala sa banal kong bundok. Sa halip ay naghandog kayo sa mga Diyos-Diyosang pinaniniwalaan ninyong nagbibigay sa inyo ng swerte at magandang kapalaran. Ang katagang swerte ay madalas na ginagamit sa mga bagay na pinaniniwala ang mangyayari kung saan ay walang pakialam ang isang makapangyarihan sa lahat, sapagkat ang Panginoon na nagpapasya ng lahat, hindi ang swerte o malas. Sa mga Kawikaan chapter 16 verse 33, nagpapalabunutan ng mga tao upang malaman kung ano ang kanilang gagawin, ngunit nasa Panginoon ang kapasyahan. Sinabi din sa Hebrew chapter 13 verse 5, huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sa huli, ang pagsusugal ay walang maidudulot na magandang bagay. Itinataguyod nito ang kasakiman at kasalanan, at ito ay nagagalak sa kasawian ng iba. Ang isang Kristiyano ay hindi dapat masangkot sa pagsusugal o sa iba pang anyo ng materialismo. Sa totoo lang, hindi talaga maganda ang epekto ng sugal, kaya kung pwede ay alisin na lamang. Ang pagsunod sa Biblia ay tutulong na maiwasan ang masasamang epekto na idinudulot ng pagsusugal sa kanyang buhay at kaligayahan. Sinasabi sa Salmo, mapalad ang taong namumuhay ng malinis na naaayon sa utos ng Panginoon at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Hindi sila gumagawa ng masama kundi sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.